Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif. If you're gonna guys another video reaction video. And this time, I wanna talk about Flip Top Tipsy D versus Fruz. At ito nga pala ay requested ng mga shoutout ko kahapon. Ganun pa man, titignan pa rin na natin guys. Sino ba yung mga rito? May nagpapa-request ng Fukuda versus MR. Gagawin natin yan. Tapos Krega versus J Black. Kay Papi Choi, gagawin natin yan ngayon. Para, may nagsabi rito na malakas daw yung gawa ni Tipsy D nung second round. Oh, malakas talaga 'yon. Kaya lang para sa akin, I just wanna be fair sa mga tao na malinis at nag-work hard para hindi naman kawalan ng hindi naman nawala yung pagmamahal ko kay Tipsy D dahil lang nag-choke siya o nag-stumble siya. Binigay ko lang kay M-Site yun kasi out of respect and dahil sa performance din. Kasi 'di ba, battle siya. Pag nag-choke ka talaga, sinusubukan kong maging fair kasi sa ibang mga laban, pag nag-choke, talo agad sa akin yun eh. Tapos bibigay ko yung boto kay Tipsy D, medyo hindi maganda yun kasi parang napaka-bias ko nun, 'di ba? Pag nakita, kahit paborito ko pa si Tipsy D, kung nag-choke siya at napakatagal, makikita yan ng mga taga Day One dito na nanonood na pag nag-choke talaga sa akin, hindi na talaga yun. Bilang respeto ko sa mga kalaban din ng mga tao na natin. Kasi makita mo, pag lagi ka nanonood ng reaction video ko, makita nyo na pag nag-choke yung isang tao, automatic na yan. Kahit gaano pa yung kalakas, pwede kong sabing draw. Kasi medyo malakas nga, kaya lang out of respect, kasi para kay M-Site, maganda yung performance niya. Kasi yung mga past battle, pag nag-choke, talo agad sa akin sa round. Tapos, pagdating kay Tipsy D, papanalo ko. Parang hindi maganda yan. So, kaya pag nanonood kayo sa akin, nakita ninyo na ganun talaga ako. At yung nagko-comment, nagagalit sa akin na bakit ganto. Guys, hindi ko sinusubo sa inyo yung paniniwala ko. Hindi ko sinusubo sa inyo na ako dapat yung paniwalaan, gawin yung ginagawa ko, mali sila, wala. Sinasabi ko lang sa inyo yung transition ng beliefs ko, kung paano ako nagmula sa point A papunta sa point B. Hindi ko sinasabi na wag niyong paniwalaan yung iba, may kanya-kanya rin tayo. Pag sa ganung bagay, hindi ko na yun kontrolado. Kayo nang bahala, naririnig niyo lang ako dito. Yun lang ginagawa ko. So, hopefully, sana maintindihan nyo kung paano yung reaction video ginagawa, paano ako nagsasalita, paano ako nagkukwento. Comprehension, understanding, listening, context, concept, pati yung content, magkakaiba yun, guys. Pati yung intention. Kailangan makita ninyo kung paano yun. Kasi may mga tao na pag nagsalita sila, nami-misunderstand sila kasi hindi nila ma-comprehend o kaya hindi nila ma-understand o kaya naman yung context hindi nila mag-gets, yung content hindi nila mapasok ng maayos. Minsan yung intention din nagpapabago ng idea, so kailangan alamin ninyo yun, guys. Ganun pa man, gawin na natin to, guys, kasi ito na pala kay Ervin Pangan, sabi niya Pistolero versus Fruz at Tipsy D versus Fruz. Gawin na natin to, guys, para tas meron din nagpapa-request ng Lipcrom versus Sak Maestro, Husky versus Mastafit. Marami nagpapa-request. Pasensya na kayo, guys, ngayon lang ako nababalik. So, gawin natin, guys, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At nang sa ganun, dumami pa tayo. Kung di niyo naman ma-i-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko ina-attack yung mga paborito ninyong artist. Nandito lang tayo sa para sa facts, meaning at message. Nagre-react lang talaga ako rito at wala akong samahan ng loob sa mga paborito ninyong artist. Ganun pa man, guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, audio engineer at the same time, master hypnotherapist, NLP master practitioner, ma-applied psychologist. Gawin natin, guys, para makarami tayo. Sa description nandun yung personal ng channel ko. Kung gusto niyo ako marinig kumanta, mag-rap, or tumula. Nandoon. Ganun pa man, guys, maraming salamat sa pag-aabang at gusto ko malaman ninyo, nagbabasa ako ng comment, wala lang talaga akong chance i-like at makapag-reply dahil ginagawa ko yung trabaho ko din. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin niyo yung video. Flip Top, Tipsy D versus Fruz. Shoutout nga pala kay Tipsy D, shoutout kay Fruz, shoutout din pala kay Enigma, shoutout sa Flip Top Star. Let's get to it. Boom. Kapit tayo, guys. Makinig, nandito na naman ako at nagsasabi na mag-react tayo. Andayan palang nagre-react dun sa kanta ni Abra. West, hindi ko pa siya napapakinggan talaga, pero nakikita ko yung mga
tawag dito, mga post na picture ng iba't ibang mga page, no? So, nakakaengganyo makinig, pero hanggat maaari, kinokontrol ko rin yung sarili ko na wag pakinggan. Masarap kasi yung panoorin yung isang bagay o i-react yung isang bagay pag hindi mo pa siya napapakinggan. Yung kaba nandoon. Ayoko mawala yung kaba kasi minsan pag pinakinggan mo na siya tapos sinasabi sa akin, Sir Plan, paano nga nito, pa-react nga nito. Ayoko na siyang i-react pag narinig ko na siya eh. Kasi nawala na yung kaba na nandoon. Kasi hindi ko alam kung naintindihan ninyo. Once na nag-start kayo mag-react, may kaba. Lalo na pag first time ninyo maririnig yung isang bagay, kakabahan kayo ng konti kasi parang ano kaya yung pwede mong marinig, baka may masabi kang hindi maganda, o kaya may marinig ka na hindi maganda, parang ganun. Tuloy natin. Masaya ako makabalik ng ahon. Tawag dito. Matindi ang pressure nito kasi ang lakas nung huling Vuelta Balentong, tapos alam naman natin na pagsasara ng taon ng ahon. Ngayon na-realize ko, no, marami palang nagsabi na si Tipsy di pala ay uncrowned king. Marami nagsasabi na uncrowned king. Sana makapag-deliver ako ng, or lahat kami ng kung ano ang ina-expect ng mga tao. Ang ganda ng ng aura ng crowd ngayon, kaya medyo nakaka-tense ng konti. Nakita niyo naman Si frustrated dati, frustrated homicide. Tatawa ko sa pangalan ni Frust dati, kasama niya pa si Elvis. Frustrated ako nga pala si frustrated homicide. siguro sa poster, no, tig-dalawa yung Kaya ko yung mag-rap to si Frust tapos parang nakaalitan niya pa yung mga taga-Donggalo dati. namin, three-way kami. Ang totoo Three-way niyan, pala! excited ako sa Putang ina, three-way pala. O nga pala, may nabasa pala ako sa comment, sabi, three-way battle kasi to, sabi yung ganun. battle namin ni Fruz. Sa tingin ko kasi si Fruz lang siya chill lang na battle. So nakalaban ni Frust si M-Site. Hindi siya personal. Parang gusto niya lang mag-flash, magpakita ng skills. Wala namang kwento to, ewan ko, nadamay lang ako sa call out ng dalawa eh. Gusto ko yung mga ganyan, mga challenging na mga challenge eh, kaya Entertaining Sorry, si Fruz. At wala akong natatandaan na lumaban siya na hindi siya preparado. mga bars, tsaka mga skema na makukulit, tas mga double meaning, ganun. Tas Na-realize ko lang, no, si Tipsy D, wala akong nasilip na issue sa kanya simula nung nag-start siya. Ang na-issue sa kanya yung nangopya siya, but other than that, sa ibang mga artist, di ko siya narinig na nagkaroon ng problema. Tahimik lang si Tipsy D. Tuloy natin. yun. Gusto kong Si Frust makulit eh. tapatan yung alam kong kaya niyang ibigay. Tapatan, galingan. Yun lang. Para maging classic yung three-way. Ayun, susubukan ko pa rin ibangga yung style ko sa style niya, kaya siguradong stylean. Alam ko hindi ka na personal ng kalaban, nagfa-flash ka lang ng mga talento mo sa entablado. Yun ang inaasahan ko sa iyo ngayon at iyon din ang plano kong ibalik or ipakita. Kaya sana maging classic yung battle natin. Na-excite ako sa battle natin na yun. Nirespeto kita. Yo, tangina mo. Yun lang. Shoutout nga pala kay Fru, shoutout kay LB, shoutout din pala kay sa ating pinaka malupit na Denmark ng Pinas sa blind rhyme din pala. Tuloy natin. Yeah. Mga rapper ngayon, kala mo naglalaro ng poker, kailangan pa naka-shades eh. Kasi parang hindi mabasa yung mata daw. Parang pinatago nila yung emosyon nila. Ganun. Ay, nako. Flip Top on Shoutout 15, kay Nick. day 1, dito pa rin sa Tatet, Las Piñas City. Pampitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo na liga. At pinakamalaking shoutout syempre sa Flip Top staff sa tuloy-tuloy pa rin na tulong at tiwala. Flip Top magigay para sa parating nating laban. Shoutout mga represent collab. Lahat yun, linya-linya, bagong collab yan. Silipin nyo, available online.
Sa totoo lang, hindi nyo napapansin to sa loob ng 10 years, ang daming mga hairstyle ni Enigma. Kalbo, flat top, long hair, ang daming hairstyle ni Arik. Putsang ina. At bukas syempre magiging available yan. At bago tayo tumuloy sa introduction, mag-iis po ang beses para sa belated happy birthday para kay Looney! Happy birthday kay Luna. At sa kanan ko, Batan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Tipsy Dick. Sa Real Jokes, Crown Manila, Pimp Your Food. 16-3. Crown Manila, Real Jokes Clothing. Shoutout sa kanila palagi at palagi. At sa kaliwa naman, Keep your food. Pinakaon at Rizal, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Fruits. Sa The Greenhouse, kay Rasta Paroy sa gumagawa ng buko. Yun lang. Shoutouts palagi, Greenhouse. Flip Top Beer, tikman nyo yan. At ito yung unang laban ng pagbabalik ng three-way battle natin. Pero coin toss ko sana si Tipsy. Pinilit naman ni Fruits na mauna na. Pumayag naman si Tipsy. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin. Unang banat. Ang 15 day 1. Fruits. Maangas talaga si Frus, tangina. Gusto niya makuha niya kaagad yung charisma. Siya magdidikta ng battle. Sabi niya ako na mauna. Kasi mukhang, meron siyang plano eh. Kasi yung mga tao na gustong mauna, gusto nila sila magdikta ng battle eh. Wala silang pakailam sa rebat-rebat. Gusto nila talaga yung intensity mailabas. Yo! Yo! Guys, kung mayroon akong hindi makuha, may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya please. Yeah, para kahit paano wala nag-aaway sa comment section. Reactionist na nga, i-separate nyo na ako, basta nagre-react lang ako, nagre-react lang. Reactionist. Reactionist. If you smell what the rat is cooking. Ayos kamusta? Sa Isimani ba takot na? Kaya ba dito ka ulit nagpunta? Umiiligal sa kwarta hayok siya. Pimp your poop niya yung pang front niya. Kaya naman sa karma nalagot siya. Kabilang oblo na tagus pa. Okay. Flip top game! Anong game? Tang ina, nakakakaba? Anong nakakatawa? Wala naman na. Mga kalaban kong daga, dala-dalawa. Yung isa, metapora ng pangamba. Yung isa, daga talaga. Okay. Ayun nga, magagawa ko. Nagpiyansa nga to. Engaging in illegal activities and deliberate violation of the law. Ang angas niya, no? Nagsusugal ba? Kaya pala ginoglorify nyo pa rin siya. Galing nga. Ang napapala nyo. Sa bagay, idol ko nga si Pablo at El Chapo. Gago. Pinoy nga pala ako. Pero seryoso, May sense yung sinasabi ni Frus, karamihan ng mga, guys, ito sinasabi ko, hindi ko kayo na-atake but think about it, guys, bigyan nyo lang ng chance yung sarili niyo bago kayo kumain o bago kayo, pagkatapos niyo panoorin to. Bakit nga pala yung mga Pinoy masyadong ginaglorify yung mga tao na gumagawa ng krimen? Isipin nyo na, nasabi ko na to last time, pero may mga Pilipino na nakulong na ako, parang sineselebrate pa nila na nakulong sila, nakasaksak sila, nakapatay sila, nagdadrag sila. Hindi ko alam bakit kailangan niya maging proud sa isang bagay na hindi naman tama. Kasi ba para maging tunog cool? Sa akin hindi maganda yun, guys. Kung hindi mo hindi mo kayang ipanalo yung buhay mo, hindi ko na lang alam. Kailangan talaga dito sa Amerika, nagtataka ako Sabi ko, mas better na magmukha kang pulubi pero may pera ka, kaysa naman nagmumukha kang may pera pero pulubi ka naman talaga. Makita mo, daming homeless rito, especially sa downtown na LA, guys. Nasa gitna, sa kalsada, mga durugista. Tapos marami sa kanila, guys, mga biktima lang ng pagdadrugs, mga maling desisyon. At dito ko naiisip, nare-realize bihira ka makita ng Asian na homeless. Kasi makita mo talaga na minsan magtatanong ko sa sarili mo na parang pag nagkaroon ka ng problema, naging homeless ka, kasalanan mo na yun. Hindi in a sense na kasalanan na meron kang na destiny para sa yun, pero dahil alam mo na hangga't humihinga ka may pag-asa Ibig sabihin, kailangan mo lang talaga mag-work hard.
'Di ba? May anong desisyon yung nagkamali ka na sa tingin mo hindi ka na ulit pwede makabangon. Nabaon ka sa utang. Alam ko ang kalaban kasi ng tao, guys, pressure eh. Maraming namamatay sa pressure. Ang pressure, ang byproduct ng pressure, guys, stress. Tignan niyo mabuti 'yon. Kasi tingnan niyo, ano ba yung pressure? Parang napipressure ka. Parang alam mo may bills. Alam mo na meron kang bayarin. Alam mo na meron kang problema sa relationship. Alam mo may problema ka sa pamilya. Yung ulo mo sasakit. Parang pinipipi. Tawag doon pressure. At yung pressure na yun, akala ng mga tao, stress. 'Di ba? Na-stress ka kasi ang stress kasi parang binabatak, 'di ba? Yung mga goma peg binabatak mo na stress 'yun, 'di ba? Yung stress niya, 'di ba? So ang ginagawa natin, yung pressure sa utak natin sa katawan natin, natatranslate natin siya to stress. Pero in reality nape-pressure ka lang. Pag nag-step back ka at huminga ka ng malalim, pumikit ka, tignan mo lang yung mga problema mo, isa-isa. Sabi nga nila, once na sinulat mo kung ano yung mga problema mo, kalahati ng lahat ng problema mo, nasolusyonan mo na. Kasi alam mo na eh. Alam mo na yung mga problema na dapat mong ayusin. Tapos pag sinulat mo na siya, makikita mo na siya, okay, may problema ka rito. Hindi mo kagad mababayaran. No? Hindi, magtrabaho ka muna. Dumilihin siya. At yung pressure na yan, guys, yung pagiging desperado ninyo, nagiging power siya. Sabihin nyo na naman, Sir Plan, paano naging power yung desperation? Kasi pag desperado ka, doon mo nakikita na nanggigigil ka na gusto mong makakuha ng pera, gusto mong kumita ng pera, gusto mong dumilihensya. Pero in reality, may tanong sa papaanong paraan. Yung pressure at yung desperation na yun, nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan para makita kung ano yung dapat mong gawin. Diba? O kailangan mo ng pera, may time na may pera ka, anong ginagawa mo? Nagwawalawal ka, inom ka ng inom, nagsasyabu ka, nagsisigarilyo ka. Tandaan mo, hanggat hindi pa maayos yung buhay mo, wag mo munang bibigyan, pag-aaksayahan yung mga bagay na wala namang kwenta. Nang bababae ka. Ngayon, kung okay ka na, medyo may pera ka, i-invest mo na kagad. Di ba? Hindi. Pag may pera ka, pinapabayaan mo yung sarili mo, pinapabayaan mo yung pamilya mo, pinapabayaan mo yung future mo. Mag-invest ka na ngayon. Tandaan ninyo, yung investment, hindi kasi kayo marunong tumingin ng year eh. Sa year na yan, in 10 years. Habang nakikinig kayo sa mga taga day 1 dito, isipin ninyo, simula day 1 na nakinig kayo sa akin, 4 years ago, 3 years ago, nasa na ba kayo ngayon? Ako, ganun pa rin, therapist pa rin. Wala pa rin magagawa. Gusto ko na nga huminto eh, kaya dito pa rin tayo. Pero, ang tanong dito, yung karamihan ba sa inyo may naipon na? Yun eh. Kailangan nyo mag-ipon. Ipon kayo ng ipon, i-invest ninyo, humanap kayo. Ang kailangan nyo talaga grupo na maayos eh. Humanap kayo ng grupo, pre, meron akong plano rito, gusto kong gumawa, magbenta. Humanap kayo kahit magkaroon kayo ng 2 o 3 kaibigan na talagang close ninyo. Magkaroon kayo ng sumpaan, putang gusto ninyo. Guys, walang traiduran, walang ganito, tayo lang. O, mag-inuman kayo doon. Hanapin ninyo yung tunay ninyong kaibigan. Tapos magplano kayo. O, sige, guys, mag-aral tayo gumawa ng barbershop. Gupit lang, pag-practice natin yung sarili natin. Pagiging barber. Hindi kayo mawawalan ng trabaho, guys. Kahit sino, kailangan magpagupit eh. O, tapos gumawa kayo ng sarili ninyong guys, ambagan tayo, gawa tayo ng business natin na pagkain. O, kanin lang, tapos itinda ninyo sa kanto ninyo. Magtotropa kayo. Ganun dapat yung bonding na ginagawa ninyo, hindi yung bonding na putang na, nandiyan kayo, magiinuman kayo. Naglulustoy kayo ng pera. May katrabaho ako dito sa part-time ko, sinasabi niya, mas gusto ko pa na nagtatrabaho na nasa labas. Kasi kumikita ako ng pera. Kaysa nandun ako sa bahay, nakaupo, nanonood, tapos umu-order ng pagkain, nawawalan ako. Nag-i-spend ako. So, mas maganda pang nasa labas pag nagtatrabaho ka. Ganon din yung gusto ko mentalidad na makuha ninyo. Dahil, ang gusto ko guys, maging successful kayo eh. Darating one day, merong isang tao na mag-comment dito sa Raplan. Narating ko na yung gusto kong marating. Dahil sa'yo, ganon gusto ko makita eh. Kasi, ako, I'll be honest, katulad na sinasabi ko palagi, ako, naniniwala ako, sabi ko palagi sa sarili ko, pag meron lang akong isang kaluluwa lang, na nadala sa langit, goods na ako doon. Diba? Isipin niyo mabuti. Pero yung idea na yun, pwede rin yung i-apply sa iba eh. Kung meron lang akong isang tao na naayos yung buhay, hindi man talagang successful, pero naayos yung buhay niya dahil sa akin, ang laking bagay na yun, guys. At yung sinasabi ko sa inyo, guys, nakuha ninyo yun, at once na naintindihan yung bagay na yun, yung sinasabi ko sa inyo, masasabi nyo rin sa iba eh.
Tapos yung sinasabi nyo, yung ibang tao na yon na nakakarinig sa mga sinasabi ninyo, ang tingin sa inyo, napakamagandang impluwensya tong taong to. Ang laking bagay nun, guys. At yung bagay na yun, guys, yung mga tao na nakikinig sa inyo, guys, pwedeng magbago yung buhay nila. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Tuloy natin, guys. Sorry, napakwento na naman ako. Okay lang sa inyo? Susubaybayan din yan ng inyong children. Paano kung anak nyo bigla na lang, Papa, oh, si Idol, ine-energy ball yung policeman. Porkit nakaiwas sa rehas di nakahimas, tila not guilty na, king ina. Ang parang ang dating siya pa biktima. Tindi bandang uli, ikaw pa yung pinuri nila. Ha! Huwag ka lang mamamatay, 10 to 60K lang ang bail pag ginulpi kita. Itsura pa lang traidor malamang, kahit kaninong kamay ngangat-ngatin mo. Wala palagang skills mo, anong ground? Ang pao na kinto. Lakas pag-inom, di naman nagyayaya. Datwag ka dito. Datwag ka dito. O sino pang trip mag-flip top beer dyan? Gusto nyo na stab? Labit lang, sasaksakin ko. May madalas sa kanyang maanggil na may rebats siya na para sa akin, not persuasive. Mapa-interview man o battle, ito lagi niya sinasabi, non-verbatim. Blah, 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 blah. Dalawa na anak namin. O ano, alam niya na? Ba't ganun nga? Ang sabi, maliit at titi mo, wala naman nagsasabing baog ka. Tangin na tong kulit no? Sila biyang maliit titi, ginawa, nag-flex na lang ng anak. What the fuck? Eh makagawa ka man na sandamakmak, it doesn't change the fact na puro lang yung balat. Kaya galit na kay Nela, sagad na sagad. Tipong sinumpa niya pa nga kay God. Eh pernicious din naman yung relasyon mo ngayon. Libog lang ang nagpatatag. Oh, wag ka nang tumanggi pa bro. Kung kupal ka, umas na kupal din ako. Ikaw at misis mo magkatulad rin kayo na kung naging babae ka, you must be a hoe. Pag frust ang tinalo, iba na kami matila din ako patay na kaya di maarok siyang bira mo. Kaya saluhin mo na lang, ang akin na lang, tugmambi na to, putang ina mo, 2 months in a row. Magandang bagay din yun, guys. At saka, sa totoo lang, paano ba masabi? Maganda yung content niya doon sa bagay na yun. Pinipersonal niya agad physically si Tips D na meron daw siyang maliit na pututoy. Para in reality, guys, ang ari kasi ng lalaki, tawag dito, 5.5 lang yata yung pinaka-average. Alam niyo ba na ang Durex gumawa sila ng extra small para sa India? Kasi I'm pretty sure na yung Pilipino ay mas maganda pa yung size kaysa sa Japanese o Chinese, o kahit Korean. Kasi ewan ko kung bakit pero yun yung base sa sa pag-aaral Na-search ko lang din yun Pero tuloy natin. At saka yung naman yung vaginal canal naman ng babae, 3 inches lang naman yun. Kaya wag kayong ma-insecure sa sarili ninyo kasi hindi naman yun talaga nasa tawag ito hindi naman kayo ganong kaliitan or something like that. At saka may mga ways na ngayon para palakihin yung ari ng isang lalaki. Hindi naman yun talaga hindi na yun bago. Tuloy natin. Pero magandang idea yun mula kay Frus. Kasi parang bilang isang lalaki kasi parang yun yung pinakamalaking disrespect na pwede mong ibigay, di ba? Masyado talaga kayong obsessed sa titi ko, no? Pag binabanggit, napapapikit. Gago sa sobrang haba ng borat ko, pag sumargo, ginagamitan ng tiririt. Oo nga naman. Ayoko ng ma-raid, ayoko ng umiligal. Takot na ako makasuhan. Pero para sa'yo, magpaparaffle ulit ako. Premyo yung ulo mo mukhang itim na rambutan. I don't...
isa rin to sa mga bagay na gusto kong i-share sa inyo about sa issue rito sa Amerika eh. Yung mga, ewan ko, ang hirap sabihin guys. Ayoko kasing i-brand ninyo ako na parang, oh, Sir Plan, baka racist ka na mga ganun. Kasi, lahat kasi yan talaga may pinag-ugatan eh. And sa tingin ko hindi pa pwede o masyado pang maaga para i-explain yung mga bagay na ganito sa inyo. Kasi kailangan, hindi nyo kasi to bansa eh. So, sa amin, ganito yung bansa. May mga bagay na rito na sa tingin ko, yung mga patriot, talagang parang binungkal na nila yung issue dito sa amin about doon. Which is shocking kasi, ano yun eh, parang hinohold back yung information. Pero ngayon, parang dahil yung nanalo si Trump, parang binigay niya yung information na yun. Tuloy natin. Deserve this. I mean, Tipsy D versus international superstar. You are very famous here. Everybody knows ya. They all said that you will beat me. Nobody kontra. Shit. Intro pa lang talo na kasi na-starstruck ng sobra. Pasensya na, ngayon ko lang kasi nakita si Oprah. Ay, hindi ba si Oprah? Whoopi Goldberg? Michelle Obama? Parinig naman ang accent. Ah, hindi ba international? Alam na. Wilma Dasset? Hindi pa rin. Pero may kamukha kang battle rapper. Pero di naman siguro ikaw yun kahit marami pang clues. Kasi imposible naman na sa personal ganyan kapangit si Fruz. Tama! Si Fruz yan! As in, frustrated homicide! Yung paganto humawak ng 45? Yung sa spelling ng pangalan di makapag-decide kaya kinuha lahat ng letters tapos boom! Jejified? Wow! F-R-O-O-Z-E T blah blah D. Frustrated. H-O blah blah. Ay, puta, yun, nahuli si Bruce. Sira siya doon kasi karamihan ng, eto guys, I'm just gonna be honest, karamihan ng mga itim hindi marunong magbasa o magsulat. Nasa high school sila pero hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magsulat. Kaya nag-iimbento sila ng sarili nilang mga spelling. Pakikita ninyo na yung mga tao cool na cool, o yung paano sinulat yung shout. Tuwan-tuwa yung mga ain't, mga ganyan. Hindi naman kasi hindi wala namang words na ain't eh. Pero dahil nga nakasanayan na siyang sinasabi. So, sa ibang mga state, hindi na, kasi sinasabi na, ba't ginagaya mo yung black? Hindi guys eh. Sa isang state, hindi lang black yung nakatira, may mga puti, may mga Latin din. So kung ano yung state nila, ganun yung kultura ng pananalita nila. So minsan pag pumunta sa ibang lugar, akala nila ginagaya nila yung mga itim. Hindi, ganun talaga sila magsalita. Regardless anong kulay ng balat mo, sa state na yun, ganun yung kultura nila. For example, sa Texas, regardless kung Asian, black, white ka, yung pananalita at accent ninyo pare-pareho. Dahil yun talaga yung accent ninyo. Dito sa California, we don't have any accent. Wala kaming ganun. I wish meron, pero wala eh. Wala talaga eh. Sa New York, iba rin yung accent nila doon, guys. Dito lang talaga sa West Coast, wala aming accent dito, guys. Ano lang talaga, parang yung mga Latino, meron silang accent na sarili nila. But other than that, most of the time, wala aming accent talaga. Pero makikita ninyo, karamihan ng mga itim, hindi marunong magbasa. Hindi marunong makapagsulat. Kasi yung average IQ nila, only few, konti lang na mga itim yung may kakayanan talagang makasabay sa sa sibilisasyon talaga. Kasi yung average IQ yata nila 60 yata or 80. Wag niyo na lang ako i-coin doon, i-search niyo na lang. Kasi ganun talaga eh. May mga researcher na naggawa ng mga tawag dito pag-aaral tungkol sa kanila. Sa Ethiopia yata, 60 lang yata yung nila, average IQ. Imagine niyo guys. Kasi yung talino lang nila yung mga gorilla. Ang tawag sa kanila, Sub-Saharan. Hindi sila yung, i-search nyo na lang Sub-Saharan guys. Kasi parang hindi nila, ang hirap i-explain guys eh. Especially pag sinasabi ko sa inyo, kasi ang lalabas
kontrabida ako. Mas maganda talaga na i-search ninyo sila bakit ganun sila, bakit ganyan. Kasi makikita ninyo guys eh. Tapos, kaya sila yung pinaka-easiest na kontrolin sa buong mundo talaga. Kasi, mas ina-access nila yung emotional lobe nila, yung emotional part ng brain nila. At doon sila nag-access, ginagamit nila yung emotional part nila sa idea ng dominance. Yung nakipag-away sila, pumapatay sila, bumabaril sila, medyo may cannibalistic na pagkatao sila. Kasi, eto siguro hindi, ewan ko guys kung bakit ganun, pero parang ginagamit nila yung violent tendency nila, yung sarili nilang pagiging violent nila para masabing tama sila at sila yung pinaka, So, nagiging violent sila. At sa tingin ko, minsan mayroong mga Pilipino na ginagaya yung mga ganong bagay. May ibang mga lahi din na ginagawa yung mga ganong bagay. Kasi pag nasa sibilisadong panahon ka na, kailangan mo talaga magkaroon ng moralidad guys. Moralidad yung pinaka-importante. Wag ninyo nasisirain yung reputasyon ng pamilya ninyo. Importante yun guys. Reputasyon mo pinaka-importante. Tuloy natin. Blah, blah. Sorry, ang dami kong kwento guys. Kahit ako nainis sa sarili ko, ang dami kong kwento. Nag-hold ba ako magsabi ng information kasi ayokong isipin ninyo na nagpapakalat ako ng mga maling mga ideolohiya o ano. Mas maganda rin na yung mga sinasabi ko, hindi ko sinasabi na kailangan paniwalaan niyo. Nag-research lang ako at sinasabi ko na i-research niyo rin. Hindi ko sinusubo sa inyo na mali ako, na tama kayo, na tama ako, mali hindi. Guys, sinasabi ko lang yung na research ko. So, yung mga sinasabi ko, guys, nandiyan, documented. At kung documented siya, kailangan pa rin i-fact check kung totoo, pero marami na rin talaga nag-fact check eh. So, sa akin, parang kung ano lang yung nalaman ko, doon na lang muna ako, guys. Hanggang sa ma-verify pa natin ng ma-verify yung mga bagay na yun. At kung konkreto na siya, wala na tayong magagawa. Pero ako, nandun lang talaga ako sa pagre-research at ginagawa ko siguro, itong mga information na to, siguro mga 3-4 years ago na rin to, 5 years ago. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Kaya, sinashare ko lang sa inyo. Tuloy natin. Homicide! Tangina! Lakas ng tama! Nasubukan mo na ba magkwenta? Meron tayong 26 letters sa alphabet tapos yung pangalan mo 22 na letra. Kaya naman nagprotesta si Enigma sa pangalan mong over at di na nagpigil. Kasi pag may battle ka sa liga, yung gumagawa ng poster per letter ang singil. Tapos inaasar niya yung pangalan ni Badang. Kumpara naman dun mas weirdo ka. Ang gastos mo sa letter, dapat minumura ka ng number, 8080 ka. Tapos si Snoop Dogg ng Pinas, kumpara dun, okay lang yung magbisyo kasi mapera. Laging good shit. Ikaw mukhang pagkatapos mong magdubi, wala kang pang food trip. Pero naniniwala ako na old school ka. Tignan nyo naman kasi itsura ni Abnoy. Mukhang nandun siya nung na-discover yung apoy. Kauna-una. Alam ko merong sa Donggala, merong ding makasnoop dog doon eh. Sino ba yan? Nandun sa Pinoy Mafia si Top Dog Santos. Search nyo lang guys. Meron silang kanta yung Donggala sa Kalam. Parang mala Snoop Dogg yung salita niya doon eh. Ang adik, panahon pa ng Homo erectus. Dapat pangalan mo, Homie Epectus. Sold out agad yung venue, unang punta pa lang ng kuweba. Battle rapper ka na, uga-buga pa lang yung meta. Gago talaga to si Tim mo sa uga-buga. Ang totoong hip-hop since day one. Before Christ. Nakuha pa talaga mag-flex, labas pa yung utong. Literal na brand new wheels kasi kakaimbento lang ng gulong. Pero, dati pa yun. Lumang panahon. So wala ka na sa prime. Gawa natin ng paraan. Gamit ang time machine, bumalik tayo sa nakaraan. Pabalik sa Stone Age. Bit-bit ang ilang teknolohiya. Habang kayo nagtitipon sa bonfire, bubuhusan ko ng gasolina. Salubungin ng flamethrower, lahat ng magtakbuhan palapit.
Alam kong kakadiscover nyo lang ng apoy, pero ipapakilala ko ulit. Wow! At yung mga nagtakbuhan palayo, alam mong wala ng survivor. Sa panahong extinct na yung mga dinosaur, biglang pinaandar ko yung raptor. Yung future champion ng 2x2, hinabol ng 4x4, saan man makaabot. Nang maabutan, biglang nagsabugan, dugo mo na malapot. Isipin nyo yung mga caveman, nakarinig ng shotgun, di ba nakakatakot? Lalo pang inilabutan ng aking inuwikang nakatuhog sa task ng mamot. Wow! Anong panama ng mga katribo mo sa chainsaw ko masyadong OP? Inabot nila ay lasma, ako yung nagpaka-plasma, ulo ginawa akong trophy. Bilang pag-alaala sa Stone Age na ginawa akong malawak ang Punebre, panahon ng bato nagmukha tuloy panahon ni Duterte. Of course. Naalala ko, merong isang tribo na mga headhunter sila. So, yung kabilang tribo nila, pinupugutan nila ng ulo. Tapos, nilalagay nila, pinapausukan yata nila yon. Tinatanggal nila yung utak or something. Tapos, nilalagyan nila ng apoy sa loob ng ulo. Tapos, after nun, aapoyan ka ulit nila, i-steam nila. Ang purpose nun, guys, para lumiit yung ulo. Lumiliit kasi yung ulo, yung buto eh. Tapos pag lumiit na yung ulo na yun, ginagawa nilang kwintas. Grabe yun, di ba guys? So, tuloy natin. Yo! Tangina! Ang yabang ito magsalita. Sa tingin ko, first round nakuha na kaagad ni Tipsy D kasi mas maganda yung content niya, mas pasok yung rounds niya. Even though may sinabi maganda si Fruz na personal, sa tingin ko mas maganda na i-apply ni Tipsy D ng maayos yung schema niya doon sa kay Fruz. Tuloy na. Di naman hitmaker. Yung mga tumawa sa angulo na tungkol kay Oprah, tangina nyo mga N-word enjoyer. Tangina, tsaka, yun bang ginamit mong pinangsagasa sa akin na 4x4 na kotse? Yun din yung pinaparapol mo nung ikaw ay nasa kote? Wow! Yo! History repeats itself. Okay. Nadarama nyo rin ba ang malaahong 3 vibe neto? Kasi simple lang, di ba? Parang modern thing na loon eh. In-improve na delo. Ganun pa rin ang kwento, walang babaguhin, tsaka abutin ng dagang bukid sa akin ay dedo. Tapos bukas yung bumabalakid mula sa Pasig na galing sa ghetto, tatalunin namin pareho. Yan namin motivate na kita, tangina mo ha. Yo! Kasi I'm confident, got no remorse, got no regrets, I don't pretend. Salamat sa compliments sa comment sake, pero di ako old god. Ano pa lang ako eh? Adolescent. Cause I age like fine wine, still on my prime time. Sa liga I earned my stripes, cause I don't chill. First 2 letters ng Fruz is already enough proof that I'm for real. Okay. Kamusta na nga pala? Sila Jeffrey and Jedrick Siron. After yung mag-flex na mga niya, selfie burning lang, kamusta na nga pala? Ang haba na intro mo, Bruce. Cedric Obordo, sila Gerald, Jan Daniel at si Leopoldo. Mga nasangkot sa atraso, tarantado na dagato. Paano magpaparapol kayo kaso, kasabot mo mananalo? Galing mo mang uto. Ang pangmamanipula sa'yo'y di pahirapan. Galing mo mang bola. O ano pang hinihintay mo? Bolahin na yan. Okay. Nilampaso nga raw si Saito. Sabi niya kay Bare, nice! Galing mo, pare! Akalain nyo yung 1 milyon na halaga ng kotse na palabas mo ng doble? Talino, grabe! Speaking of Bare, dapat standing mo nung battle nyo, 15-4 ah. Lakas talaga. Kasi 4 na talo niya, di ba? Luni, 1. Balakid, 1. Sa batas, 2. Nahuli kasi siya, di ba? Kala niya ata, kabalbalan niya, walang hanggan na't di masasawata. Tang-ina ka, sumisenyas ka pa, ha? Kala mo it's a prank, wala na. Pinaasa ka ba? Di
Hindi pa nga nagdeklara ng raid mga operatiba, taas na kamay niya. O di ba tila, tinadhana pa nga. Dinampot sinaga, sinakote na nga. Kala ko pa nga, di makakawala. Mahilig siya mag-travel eh. Nakarating nga lang karami eh. Pinakawalan pa. Sabi nga ng iba, kanya raw ginawang masama, di naman malala. Binibigay naman daw yung price. Pagat lang yun guys, di pa ba halata? May source nga ng tambiolo pangloto ang loko eh. Isa lang talaga, walang permit. Sayang yung ginawa ni Fruz, parang hindi siya convincing masyado dahil parang nag-aalangan siya. Ganun pa man yung ginamit niya mga pointers. Parang ginamit niya ng first round tungkol pa rin sa kaso, sa ganyan. Siguro maintindihan ko si Fruz kasi ang hirap nga hanapan talaga si Tipsy din ng angulo Maganda yung mga bara niya. Yung mga bara lang na pwede mo sabihin sa kanya, yan, nakulong siya, at saka yung kabilang global, yung mga outstanding niya na performance yung sinisita, at saka yung isang words na this is envy. Yun lang naman talaga Hirap. Uungkat ng kaso, ang lakas manggago. Palibasa kasi ang dami mong tayanon, tapos di ka nanalo. Yo! Frustrated homicide. Pag nakikita kita, naiisip ko may pakpak. Pero imbis na angel, ako'y terrified. Kasi kamukha mo yung mga naka-X sa label ng pesticide. Kung ganito yung tsura lang. Sorry guys, pero pag mag-start na si Tipsy din natatawa na ako kasi pakaramdam ko lalaiting niya lang si Fruz at medyo naiilang ako kasi si Fruz magaling din talaga Magaling si Fruz talaga. Pero sa tingin ko magaling si Fruz pag may kasama. Kasi na-elevate niya yung skills niya Parang si Fruz ay parang magaling na supporter Kasi meron siya mga antics, mga galaw na nakakatawa na ma-appreciate mo lang pag pag merong kasabay Only child! Aba di bali na lang magdagdag pa. Kaya ka naging frustrated homicide kasi nabigo silang ipalaglag ka. Oh shit! Wow! Hindi mo alam? Story time! Yung pinagbubuntis ka nung una, yung mga magulang mo na excite hanggang sa makita nila yung ultrasound lahat ng picture na west side. Kaya naman, sa abortion clinic sila lumapit. Sabi ng doktor, pasensya na yung anak nyo, ang tindi ng kapit, nasubukan ko na lahat ng tools, paubos na aking mga gamit, kada may ipapasok ako, binabali ng anak nyo, nagagalit. Kaya naman, nagdesisyon na lang, sumilip si Fruz. Poof! Naku po, suwi yung anak natin. Pagkarinig ng nanay niya na puno ng kaba, sumagot yung doktor, hindi po, mukha lang paa. Yung nanay niya biglang natawa. Dok, ano to? May tumutusok, nakikiliti ang aking red packs. Kaya dali-dali siyang hinugot pagtingin sa sanggol, naka-dreadlocks. Tinalo yung sanggol. Guys, medyo brutal din talaga yung ginagawa ni Tipsy na idea. Hindi ko alam kung nare-realize na niya, pero medyo madumi yung sinasabi niya. May mga tao rito sa Amerika na may mga kababaihan na gustong-gusto yung yung pro-abortion na yan. Sa akin, hindi ko talaga yan gusto, guys. Kasi, sinasabi nila palagi na, eto guys, maiba lang tayo para kahit paano may ma-share ako sa inyo na talino naman. Huwag niyo na lang tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko. Tingnan niyo na lang kung may sense ba. Yun lang naman yung hinihiling ko sa inyo. May sense ba yung sinasabi ni Sir Plan? Kasi magandang topic yan So, yun yung mga topic na sinasabi ko sa inyo. May mga artist na nagbibigay talaga ng mga talino na hindi lang natin nakikita. Katulad niyan, yung mga ganyan mga bagay na pwede lang natin pag-usapan pag nababanggit. Yung mga abortion na ganyan, may mga tao rito sa Amerika o ibang mundo, sa ibang parte ng mundo na sinasabi nila, oh, it's my life, it's my choice. Hindi yun totoo, guys. Yung sinasabi nila, my life, my choice, diba? O katawan ko, my body, my choice. It's never like that.
Kasi, kung talagang katawan mo, ba't hindi ka makapatay? Pumatay ka, ang gusto mo, makakapatay ka, pero mahuhusgahan ka. Huhulihin ka, o wala ka namang magagawa, nuhuli. Pag nagnakaw ka, madedemanda ka. Hindi mo pa rin magawa, walang kalayaan dahil kaya katawan mo siya. Ganon din yun sa my body, my choice, 'di ba? May mga bagay na gusto mong gawin sa sarili mo, pero limitado lang. Dahil nga kahit papaano pag nandito ka sa society na to, meron ka pa ring sinasabayan na batas, meron ka pa ring pinangingilagan na batas, 'di ba? Kaya yung mga tao na gustong-gustong babuyin yung sarili nila, naglalagay sila kung ano ng mga tattoo, binabago na, meron silang tinatawag na self-modification kasi meron silang frustration, tas yung frustration na yun nagiging idea of art. Gusto nila maging bago, gusto nila maging kakaiba, gusto nila hindi maging part na kung ano-ano. Gusto nila maging independent sa idea na yun. 'Di ba? Gusto na maging separated sa makamundong panahon at maging iba, at maging unique. At 'yun yung hinahanap ng mga tao palagi, maging unique sila eh. 'Di ba? Kung gusto mo maging unique, bakit hindi ka nila magpayaman, 'di ba? At yung mga mayaman, 1% lang 'yun sa mundong 'to eh. 'Di ba? Yung mga abortion na mga ganyan, hindi ko gusto 'yan, guys. Eh. Kaya sa akin, very important na yung pagse-sex sacred. 'Di ba yung mga tao kahit sino-sino lang kahit kani-kanino lang sila na ipagtalik, 'di ba? 'Di ba napaka-stupido ng ganung klase ng mga bagay. Gamitin niyo lang yung idea na to, guys, ha. Sasabihin nila, ano lang naman yun, guys, parang katawan sa katawan lang yun, guys, eh. Diba sabihin nila, Sir Plan, katawan sa katawan lang naman yun, na nagsisex lang naman kayo. Napakalaking bagay na sinasabi ng mga tao na nagsisex lang kayo, tapos may protection. Diba? Bakit parang gino-glorify at sineselebrate natin yung pagsisex kaysa may protection, pero yung idea ng pornography at rape bawal. Pero ang laking bagay nun, ngayon meron kang responsibilidad na nakabuntis ka o nabuntis ka tapos ipapalaglag mo. Diba? Sa akin, para sa akin, very irresponsible yun eh. At sa tingin ko, masusolusyonan lang yan pag nakita ninyo na ang sex ay isang uri ng tawag dito, sacred na idea. Pag alam niyo na ang sex ay sacred, then makikita ninyo na hindi kayo basta-basta nagagawa ng mga ganon. Especially, sinasabi ko to karamihan pag may mga nakakausap ako mga Pilipino minsan na nagtatanong, nag-a-advise kung bakit. Ako, ayoko sa mga tao o mga Pilipino na pumapatol sa ibang lahi, lalo na sa mga puti o ibang mga bakit kasi especially mga babae natin sa Pilipinas na mga probinsya o sa Manila na pumapatol sa mga puti, matatanda na, tapos inaasawa nila dahil sa pera, gusto nang umahon sa buhay. Ang daming mga salik at factors na pwede nating isaalang-alang sa mga ganun kasi karamihan ng mga dito sa western countries, guys, sobrang dumi talaga. Madudumi na sila, tapos karamihan sa kanila may sakit, pupunta sa Pilipinas kasi alam nila, sa Pilipinas kasi they're easy to get. At kahit may sakit ako, hindi ko nasasabihin sa kanila. Tapos tatanggapin pa rin nila ako regardless kasi mahal nila ako. Isipin ninyo, guys, yung karamihan ng mga Pilipino makikipag-sex sa mga matanda na may sakit ng HIV, wars, kung ano-ano pa, guys. Tapos hindi nasasabihin sa inyo. Pero ganun na yung kaya karamihan ng mga lalaki dito, guys. May mga ganun mga sakit talaga, kaya iwasan ninyo. Sa Pilipinas, konti lang yung may mga sakit na HPV, HIV, pero ngayon dumadami na. Bakit? Dahil sa ganyan. Tapos hindi sila aware kasi gusto niyo lang ng AFAM, gusto niyo lang ng ganyan. Yun yung yung problema doon, guys. Na hindi niyo na yun matatago, hindi niyo na yun matatanggal sa inyo. So very important na pag sex kayo, importante talaga na isaalang-alang ninyo yung responsibility na yun. 'Di ba? Kasi para sa akin sa tingin ko sacred talaga yung pakipagtalik eh. At gagamitin mo lang yun talaga pag in idea of reproduction at para sa pamilya mo talaga. Ganun talaga yun eh. Pero may mga tao talaga na ginagamit yun. Ang hirap eh, magiging boring lang yung usapan natin. Tuloy natin. Kaya umiyak yung mga magulang niya. Kasi tila ba ang mundo nila ay nagunaw, napabulong ng no choice tayo kundi buhayin itong bakulaw. Pero surprisingly, hindi ka naman daw mahirap Malaking bagay nun, guys, no? Tapos makikita mo yung mga tao na karoon sila ng mga anak, kasi yung mga anak nila
di nila maasikaso, kaya yung mga anak nila, may mga babae dito na pag nakita yung anak nila tas pangit, parang nagsisisi sila. Mga ganun, may ganun dito guys sa Amerika. O kaya iniiwan nilang nila agad. Kasi parang na-frustrate sila sa ganun, parang hindi nila gusto yon, nagsisisi sila. Marami akong kilalang mga ganyan guys. 'Di ba? Minsan pag mayroon akong kliyente na ganyan, na mayroong problema, na parang nagsisisi ganyan, there's nothing I can do. Ang pinaka-the best na pwede yung advice sa babae na pag siraan yung buhay ng ganyan, kailangan nila magtrabaho ng sobra. Gamitin nila yung idea ng independent woman. Magtrabaho sila, pataasin nila yung value nila. Kasi mga Pilipino lang naman talaga yung mga ganyan na parang family-oriented, na kahit may anak ka, basta mahalin mo ko, tatanggapin kita. Dito sa Amerika, pag meron ka ng anak, you're done. Wala na, mahirap na. Mahirap na yan kasi tandaan niyo palagi, every single day merong nag-18 years old na babae. Ito yung sinasabi ko sa mga babae palagi. Every single day may nag-18 years old. Every single day mas may sexy pa na babae na darating. 'Di ba? May mga babae na nagsasabi na, 34 years old ako, may kaya, may trabaho, may kotse, merong bahay, bakit hindi ako nagkaka-boyfriend? Well, sabihin ko sa inyo kasi may mga kababaihan kasi na even though successful ka, hindi ka nakikita bilang isang feminine ng isang lalaki. Bakit? Kasi nandoon ka sa level ng masculinity. 'Di ba? Kasi pag ang babae nagwo-work hard, hindi siya nakikita bilang isang feminine ng isang lalaki, kundi masculine. Bilang isang lalaki din. Kasi ang tingin namin sa'yo, ang tingin ng karamihan ng mga lalaki sa'yo, parang kakompetensya na rin. Lalaki ka na rin eh. Yung binibigay mong aura, pang lalaki. Very successful ka. Kaya hindi, akala ng mga babae, intimidated kayo sa mga babaeng independent, may pera, may kaya, may bahay. No, it's not like that. Kahit gaano ka pa kayaman, mas pipiliin ko yung 18 years old, 20 years old na babae na nagtatrabaho lang sa restaurant. Bakit? Kasi yung mga tao na yon, may idea sila kung ng hindi naman pagiging submissive, pero makita nila yung tinatawag na gender role, 'di ba? Mas gugustuhin ng mga lalaki na alagaan yung isang babae na hindi pa na-expose sa kung saang mga bagay, sa drugs, hindi pa na-expose sa mga grupo, yung mga orgy na ganyan. Kaysa naman piliin pa natin yung mga babae na naging successful, na ginawa nilang nagpaka-successful sila. Bakit? Kasi nagkamali sila on the past. So kung ngayon naghihirap sila, gusto nilang tumaas yung value nila. But other than that, umpisa pa lang guys. Umpisa pa lang, kailangan nyo nang ayusin yung buhay ninyo talaga. Tuloy natin. Alagaan. Nagawa niya lumaki nang walang masyadong nagtuturo. Bibigyan lang ng pagkain at inumin, tapos yun, babalik na sa puno. Ngayon kung Masyadong maduming sinasabi ni Tipsy dito sa second round. itatanong nyo, Tipsy, bakit puro ka jokes? Di ka naman para sa ganyan. Yung top 2 kasi parehong komedyante. Pareho ko din papalagan yan. Sabi nila, kapag ang Joker nagseryoso, dapat kang matakot at baka ka masaktan. Ang masasabi ko lang, mas nakakatakot pa rin pag tumatawa na si Batman. Tawang katotohanan, walang halo na rumor. Diskarte ni Bruce Wayne na may tuso ni Luthor. Akala mo Tears of Joy kailangan ng tissue dahil sa humor? Yun pala, kinakain na yung tissue na para bang tumor. Pinakyat muna bago hilahin. Binuo bago basagin. Minarinate bago ihawin. Nilubricate bago tirahin. Pinatawa muna para i-conceal yung planong patayin. Pampalubag parang last meal bago bitayin. Fuck chainsaw. Sapat na ang maliit na kutsilyo para tagtad kang butasan. Yung bibig mo upitan parang Joker ni Christopher Nolan. Ang kulit pala ng bangkay pag nakatawa, masyado lang vile. Soundtrack mo, Bruno at Gaga, Die with a Smile. Ngayon, hindi ka na mukhang puno ng hatred dahil sa ngiti na inimprovise ko lang. At least hindi ka na frustrated. Homicide na lang! Sa tingin ko, nakuha na naman ni Tipsy, di mas maganda yung content niya, mas creative tingnan. Mas malakas yung impact nun. You know, sa tingin ko, mas intense lang. So, medyo hindi ako sanay sa ganong klase ng temang Tipsy, pero na-appreciate ko. Para may mga bagay tayo na pinag-usapan dun, guys. Wag nyo na lang akong i-coin dun, wag nyo na lang
Mag-ano lang kayo, kung yung sinasabi ko mga guide lang. Tapos kayo na mag-research kung may sense ba yun, o okay ba yun, hindi na lang akong awayan. Kayo na mismo maging responsible kayo sa mga naririnig ninyo, di ba? Tuloy natin. Yo! Pinaka-importante nun, guys, huwag niyong tingnan kung tama o mali yung sinasabi ko, tingnan niyo kung may sense. Tapos i-search ninyo para mas maganda. Para kahit paano mag-meet tayo sa gitna. Tangina, ngiti daw, winakwak ng tarantado. Paano magagawa yun? Nakabanda na ako. Yo, listen! People of the Philippines versus this guinea pig. Dreaming big to become filthy rich so he can live in peace. Using his leadership abilities for really greedy evil deeds. So by doing some stupid fucking illicit activities, he receiving cheese. Hope you catch a severe disease, you creepy little piece of shit. Die like a child with syphilis, you imbecile lyricist. Most of you are dumb enough to believe in his deceiving skills. You thought that I'm the weakest link, now see me how I killed this freak. Nakakatuwa din sa ginagawa ni Fruz, no? Kasi pakiramdam ko, ito, I'll be honest, dami ko sinasabi, but natutuwa ako sa mga Pilipino na ginagamit nilang basihan yung pag-English para magmukhang matalino. May mga ganun eh. May mga tao na na panayang English para magmukhang matalino, but other than that, it's just a language, you know. Tuloy natin. I'm a product of the city streets. I'll break your expectations. Angas ko ba mag-English, Rick? There's plenty more where that came from. Are you ready for tectonic street? Because you know, I'm wild. And fuck those who doubted me. Now all your souls are mine. Hoy! Master Splinter na walang Ninja Turtle. Bakit pa tuwan-tuwa kayo sa makina ng chainsaw? Isip bata talaga. Nalalamantala na ang kababawan ng madlang, hangahangad lang ay makaramdam ng saya. Pwes, meron ako ditong daladala, maganda ka ng tanga-tanga ka. O eto na, pukinangin mo ka, heavy machine gun, ratatatatata. Tangina, buhay ka ba? Yo, sa paggawa ng match-up, si Enigma na. Ang pinaka-talentado. I mean, sayang si Fruz, no, guys, no? I'll be honest. Sayang si Fruz. Kasi nararamdaman ko nawawala yung charisma niya, nawawala yung effectiveness niya, nawawala yung intensity mula sa letra niya. Parang nawala siya. Parang nawala. Tuloy natin, sayang. Tamang inuna niya tong first installment ng three-way kesa Shaggy versus EJ, kasi kung hindi, baka day 2 na rin tayo. Tanggalin nyo, late reaction kayo, napapansin ko Siyempre naman, Shaggy na yan. 30 minutes, round 1 niya pa lang. Isipin nyo paano niya yung sinaulo. Nako, talagang paldo, malamang double pay na naman si Facundo. May respeto, kakamo, kay Marlon. Idol Looney. Respeto ka talaga. Para ka ba namang napagsasapak ng walang gloves ni Tyson Fury? Break it down, kasama si Enigma. Nire-review nila, laban nyo ng lason. Nung may naspit kang parang maangas, parang wala lang kay Marlon. And all of a sudden, pinost niya yung battle. Kala ko papuri na. Kaso para kang nilait. Sabi-sabi, parang narinig ko na yun. Di ba may gumamit na nun? Pucha, tinanong pa si Ari. Tangina, no? Tinatarantado yung reputasyon mo, pare. Ikaw kasi, gumagamit ka ng mga linyang may iba nang nagsabi. Parehas lang kayong salbahe. Sa kalokohan magkaklase, pero ikaw mas grabe. Ba't kasi di ka na lang mangulimbat ng mga linya na galing sa liga ng may ibang lengguwahe? Kunwari, liga sa Yugoslavia. Hanapin mo yung pinaka-top tier nila. Tapos line by line, i-Google Translate mo na.
Di ba? Suwabe. O kaya, Liga sa Africa. Hanapin mo yung malaludakris na Sudanese. Pumapunchline na, reference, lumulodi kicks, bumubumpanis. Time. Sayang si Frus. Putahan niya. Sayang si Frus. Sayang talaga si Frus. Yehey, umi-English pa, ang galing. Basag yung language barrier. Ang galing pala mag-rap ni Stevie Wonder. Dinamay pa talaga si Looney. Ayos yan, may pagkakataon ako sumegway. Hoy Looney! Happy birthday! Okay. Utang na. Game. Ngayong nagbabalik si Tipsy, sigurado na panis yan. Alam naman natin na si Cripply, nilampaso lang si Chris. Ina shit. Teka lang, nagkabalik na. Pero okay lang kasi nakalaban niya rin naman si Cripply, di ba? Si Round 3 game! Round 3! Andyan si M-Side sa harap. Ibinuhos ko pa din lahat. Kahit na di ako na-excite. Ano naman kung champion ng 2x2 si Ems? Shit, napaliktad din. Pero wait lang men, pasok pa din dahil sa paningin ng drunken. Kahit na baliktad rin, ganun pa rin. Pareho lang silang baliktad sa akin. Oo, nakabaliktad. Nakabaliktad. Kayong i-hardcore fuck ng lasenggo na kuneho. 2 battles, ibo-bottoms up. Taob kayo pareho. Burahin mga pangit sa eksena, ako ang editor. Dapat kayong ipasaksak kay Gregor. Mga walang kwentang competitor, si back on cam, Lexilor. Oo, mahangin pa sa ventilador. Mas bully pa sa Minotaur. Meteor sa dinosaur, ibinaon sa inner core. Estilong never seen before. Malinis pa sa Singapore. Mga dating mapapel at anymore ngayong pinasiklaban na ni Endivore. Hiniram mong oras, wala ng 24. Ngayong nandito na ang creditor. Paano nahilig sa gulay itong herbivore? Eh ganito itsura pag walang helmet si Predator. Fruits dog, sige tahol. Labas mo aso senatol. Sa dami kong nainom na ethanol, ang aso sa lasenggo ay edible. Hahaha. Jokes, bars, flexible. Multi-syllable. Left, right, incredible. Iron Mike, Dempsey roll. Wasak si Frus. Walang exemption. Sana may natutunan si Frus after ng laban na yan. Kailangan talaga ng ibang artist pag-aralan yung kalaban nila. Hindi to para more. Kahit paboritong pet, di pa pabor. Wala nang pag-asang ma-retrieve ang Labrador na dog meat na ng matador. Tinapakan parang selinyador. Mga manok nyo ako sentensyador. Di kinaya ang shot ng emperador, kaya sa round ko higa parang Ecuador. Kung nakinig ka ng mabuti, you will hear. Pamilyar ba iyong sound? Ganang estilo mo buong karir. Tinumbasan isang round. At bago tayo pumunta sa pagtatapos, para sa lahat ng nag-aamon, dito tayo magtutuos. Sa flip-top yung ikamada, di yung sa ibang liga patatagos. Sa flip-top ako nakilala, sa flip-top din ako malalaos. Hindi na malalaos si Tipsy. Hanggat may flip top, dala-dala niya na yung it's impossible na malaos. Sila Dato nga hindi nalalaos eh. Sila Fuego hindi nalalaos. Camel hindi nalalaos. Once na bumalik sila dyan, maghihiyawan yung mga tao kasi ano sila dyan eh, parang mga veterano na talaga sila dyan eh. So Tipsy D hindi imposible. Hanggat may flip top, merong Tipsy D kasi dyan sila nakilala. It's impossible na malaos. Ganun pa man guys, sa tingin ko nakuha na naman ni Tipsy D yung third round. So landslide na to guys. First and second round pa lang panalo na si Tipsy D.
So yung third round, bonus na lang para sa akin. Ganun man, ang dami kong nasabi guys. Ang dami kong mga explanation, mga kwento. Wala lang. Marami kasi akong oras guys eh. Marami pa akong oras. Anong oras pa lang ba? Alas 10 pa lang. Ganun pa man guys, automatic na yan guys. Round 15, day 1. Tipsy D versus Fruz. Mag-iayos pang beses para sa ano ng pareho. Ang mga tarurado, 5-0. Magigay para kay Tipsy D. Shoutout kay Cruz at sa ano. Tangina. Hindi ko alam. Ganun lang pala guys, maraming salamat. Sana meron tayong nakuhang magandang ano din guys. Huwag niyo lang seryosohin yung mga sinabi ko. Mag-research na lang din kayo para kahit paano mag-meet tayo sa gitna. Sa ganun. Kasi yung mga natutunan ko, hindi ko na rin yung masyadong maalala eh. Kaya, yan. Ganun pa man guys. Maraming salamat. Bibigyan ko to siguro ng 9 kasi hindi maganda yung pinakita ni Fruz eh. Siguro kung bakbakan talaga, parang wow, yung maganda yung palitan. Kaya dito, obvious na si Tipsy Ding nanalo. Kaya, medyo parang okay lang din. Ganun pa man guys, kung nagustuhan nyo yun, comment nyo, i-like ninyo, at hopefully, hindi ako masyadong nagdaldal, pero sa tingin ko, umabot tayo ng 1 hour eh. Iniwasan ko rin umabot ng 1 oras eh. Ganun pa man guys, galing nga sa lahat na bagay na gusto nyo gumusubuhin sa pamilya niya, mga kaibigan, mga tao na kapaligid sa inyo, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro, ingat kayo na dyan, peace out!